Okay lang ba mag-calorie deficit instead of low carb? Great question. Sa totoo lang po, kapag kayo ay nag-low carb, in fact, meron ding calorie deficit na mangyayari talaga. Your energy intake will not be as high katulad nung dati, right? Kasi kapag high carber ka tapos 6 na beses ka kumakain sa isang araw, pag sinuma total mo yung energy nun, mataas yun. When you go 2 meals a day, yung energy intake mo is much less than compared to 6 times a day ka dati, right? So, nagkakaroon din siya ng calorie deficit. The big difference lies in insulin stimulation pa rin, right? So, let's say you are on calorie deficit, ang baba nga ng energy nung kakainin mo, pero yung uri ng macronutrient na yon is, let's say, carbohydrate. Kunyari, crackers yung kakainin mo compared sa, for example, meat. Although, let's say, mababa yung calories nun, pero tignan natin yung epekto ng macronutrient. So, ano yung macronutrients natin? 3 po yan. Meron tayong protina. These are things like your fish, eggs, meat. Napakahalaga ng protina, essential yan. May mga amino acids tayo na wala sa loob ng katawan, kailangan kunin from the food. Then you have yung carbohydrate, breads, mga noodles, rice, pasta, mga colored drinks, everything na ang breakdown product ay asukal. And finally, you have fat. Ito mga macronutrients natin, iba-iba po ang epekto niyan sa insulin. Ang insulin ang nagpapapasok ng glucose. So glucose is the breakdown product. Pinakamaliit na breakdown product nung, for example, carbohydrate na kakainin natin, yan ngayon ang gagamitin ng ating cells, gagamitin yan sa loob bilang fuel. Si insulin ngayon ang magpapapasok sa kanya sa loob. Unfortunately, the other effect of insulin is weight gain. More insulin stimulation, more fat production because it is a building hormone. Ito ay anabolic hormone. Ang kanyang trabaho ay mag-impok para doon sa mga pagkakataon na kailangan ng katawan ng enerhiya, meron nang naimpok ang katawan. Tutulungan niya yung katawan mag-save ng energy in the form of stored fat. Ang kaso lamang, yung 3 macronutrients na na-mention ko kanina will have different effects sa insulin stimulation. Tingnan natin anong effect. Tingnan nyo po, yung pinakamataas na spike dyan is the carbohydrate. So, whenever you eat carbohydrates, tumataas ngayon yung insulin stimulation, you get this spike. Yan yung epekto ng carbohydrates. Tingnan natin yung epekto ng protina at fat. So the proteins will affect it at a much lesser degree. And sa fat, pinakamababa. So ngayon, balikan na natin yung tanong, okay lang ba mag-calorie deficit instead ng low carb? So ngayon, kumain ka nga ng pagkain na mababa nga ang calorie. Let's say for example, right? Kunyari crackers. Yes, maaaring mababa ang energy nun, pero mataas ang insulin stimulation nun. So, ikaw ay nag-iimpok ng taba and mabilis kang magutom ulit. Kaya ngayon nagka-calorie deficit without looking at yung macronutrient component nun. Basta lang makapag-calorie deficit, laging gutom, nagkakaroon pa yan ng mga nutritional deficiencies kasi the things that they eat, for example, nag-decide sila na dahon-dahon lang kakainin nila. Paano nun matutugunan yung requirement mo? Meron kang protein requirement per day, right? So, ano mga effects niyan? Muscle wasting, mukhang hindi healthy, nanginginig, laging gutom, parang may sakit. While low carber, for example, na marunong ng tamang nutrient density ng kinakain, hindi kinukulang sa nutrients. May requirement everyday ng protina, merong requirement everyday ng fat. Yung fat doesn't necessarily have a computation unless gusto ninyong magdagdag ng timbang. And then yung carbs, ito na nga, babaan natin yung net carb content per day. We don't only look at calorie deficit, but it really matters kung kumusta yung insulin stimulation ng isang pagkain because that ultimately will dictate kung anong klase, kung anong extent ng fat deposition magkakaroon. And also, yun na nga, the concept of nutrient densities, the concept of meeting your requirements, right?